Magandang araw mga ka-journey. Nandito tayo ngayon sa ating area 2 kung saan tinanim natin yung mga papaya natin. So sa almost 20 to 30 natin na itinanim na papaya, good to say meron tumubo na 15 piraso despite na napakarami niyang damo. Kung napansin niyo noon, yung last upload ko noon regarding do sa area 2 na napakatataas ng mga damo rito. So nalinis na natin siya pero muli tumutubo na naman siya. Kaya samantalahin natin itong pagkakataon na to para asikasuhin natin yung papaya natin. So our topic for today, gawa tayo ng experiment na i-convert natin yung lalaki papaya sa babaeng papaya. So, katulad sabi ko, sa 15 na tumubo, nasa 10 yung lalaki. Tapos, nasa 5 lang na piraso yung babae. So, na-confirm ko na siya. So, pakita ko lang sa inyo para malaman nyo kung paano ko nalaman na babae o lalaki yung papaya. Actually, tatlong klase yan eh. Babae, lalaki, tapos sinasabi nilang bakla na papaya. So, hindi ko alam kung paano ko i-identify yung papaya by naked eye. Pero, pakita ko sa inyo yung babae sa lalaki. Ito po yung yung lalaking papaya. Kung mapapansin po ninyo, yung kanyang bulaklak, mahaba yung pagkakatubo. Saka masyado siyang marami. Kumpol-kumpol. Yan po yung lalaking papaya. Yan. Sa ibang lugar na nagtatanim din ng papaya, hindi po nila pinapatay yung lalaking papaya. Ginagamit nila nito para sa cross-pollination dun sa mga babae nilang papaya. Parang sa bawat 100 puno, isang lalaki yung kailangan para magkaroon ng cross pollination. Kaya hindi rin tayo magpapatay siguro ng isa. Iiwan tayo ng isa para matulungan nyo yung mga babaeng papaya to cross pollinate para mas mapaganda nyo yung bunga. So ito po yung babae ay lalaki. Tapos pakita ko sa inyo yung babae. Ito po yung babae. Napapansin nyo po, tumubo siya. Isang bulaklak lang po siya dun sa parang pinakanod ng papaya. So mag-isa lang siya, tapos namumunga na siya. Ganito po yung itsura niya nung natanggal na yung flower. So ito na yung fruiting niya. Ito po yung pagbuka ng bulaklak. Papansin nyo, meron siyang parang bukol dito. Yan po yung pinakabunga. Ito po yung kasi simula pa lang naghihintay na siya na mabulaklak. Kikita nyo mahaba yung bulaklak niya, tapos merong pinaka parang matigas dito sa gitna. Ito po yung bunga niya. Tapos ito po yung pag nagsisimula para madali nyo ma-identify kung babae o lalaki yung ninyo, yung inyong papaya. So, ito po yung papayahan. Nakapagpunla na rin tayo ng papaya. So, ililipat na lang natin siya. Pero, linisin ko pa uli ng konti. Tanggalin pa natin yung Tapos, i-cultivate natin yung lupa. Para tuluyang matanggal yung damo. Yung kahit yung pinakaugat niya. So ngayon, yung topic natin, papaano natin, mag-eksperimento tayo kung papaano natin magagawang babae o lalaki yung papaya. So maraming paraan. Kung magpupunta kayo sa YouTube, marami kayong makikita yung nila na maraming may paraan para gawin nating babae yung lalaking papaya. So titignan po natin kung effective ba siya, kung tunay nga siya, kung legit. Then kung legit siya, then gawin natin dito sa farm. Pero sa ngayon,
mag-eksperimento muna tayo. So kukunin natin tong gagawin nating babae yung lalaking papaya. So bigyan kayo ng ilang ways, siguro 3 ways para maano natin, makita natin kung talagang legit siya. So just stay tuned, samahan nyo ako paano gawin. Based po dun sa napanood ko sa YouTube, para ma-convert yung babae sa lalaki, isang napanood ako sa YouTube, sabi nila parang kakapunin daw natin yung lalaki na papaya para ma-convert siya sa babae. So check po natin kung talagang legit yun. Meron akong yung sa pagkakapon, pangailangan tayo ng stick. So ginawa ko na tong stick, pinatulis ko yung dulo para maibaon natin. So tignan natin kung mangyayari ngayon. So sabi sa YouTube, isang dangkal ang taas. So isang dangkal, tapos magtutusok tayo rito. Yan. Tapos alternate lang po. Pag nagtusok ka dito sa side na to, dito naman sa kabilang side. Tapos isa pa. Ayan mga ka-journey, natusukan na natin siya. 4 na tusok yung ginawa ko. Katulad sabi ko, pag nagtusok ka dito, after isang dangkal dun sa lupa, tusok ka ng isa, tapos kahit ano ng height, walang problema. So nagtusok tayo ng 1, 2, 3, 4. I-alternate daw. Ito katibayan, lalaki po yan. So maghihintay lang daw po ng 21 days to confirm kung talagang mako-convert siya. Tapos ito yung unang paraan, paano malaman, paano ma-convert yung babae, yung lalaki para sa babae. Yung pangalawang paraan, sinasabi nila, putulin natin yung yung puno. Susubukan natin. Ito yung pangalawa. Lalaki po yan ha. Magkaibang puno po yan. Ito po yung una na tinusok natin. Kinapon natin. Ito yung pangalawa. Magkatabi. So puputulin po natin siya. Tignan natin kung talagang tama. Yan. Naputol natin siya. So tignan natin kung magbabago. Yung bagong sibol niya, tignan natin kung magiging babae na siya. So nakadalawa na tayo. Yung pangatlo, tapos yung pangatlong steps ay pangatlong pamamaraan para ma-convert yung babae sa lalaki, mag-grafting tayo. So ibig sabihin ng grafting, magdudugtong tayo sa isang puno sa isang pang puno. Grafting. So puputulin natin yung lalaki. Puputulin natin yung lalaking papaya. Tapos kukuha tayo ng sibol ng babaeng papaya. Ilalagay natin siya ron. So tingnan natin kung mako-convert siya. So sa ngayon, kuha tayo ng puno ng babae. Nakakuha na tayo ng babaeng puno. So putulin lang natin yung mga dahon para
hindi siya ma-overstress, para hindi siya ma-stress. Bawasan natin ang mga dahon. Yan. Tira lang natin yung bagong sibol. So babae po ito, napansin nyo yung katulad na sinabi ko kanina, yung bulaklak niya. Ito po, babae. Tapos ito naman po yung lalaki, puputulin natin siya. Putulin na natin sa pinakababa para maging dwarf siya, hindi na siya tumaas ng todo. Pagdudugtungin lang natin to, saka itong pinutol natin na babae dito sa lalaki. So i-ano lang natin, siguraduhin lang natin na ito lumalapat siya dito. Kailangan walang space, kaya gagamit tayo ng grafting tape para ma-secure natin siya. Kasi pag didikitin natin silang dalawa, kailangan walang space para maging isa sila. Kumbaga, 2 become 1. So, ginanito ko na, binigyan ko na. Tapos kung papaano natin nilagay ito, ganun din yung bibiyak natin dito sa punong lalaki. Yan. Tapos i-secure natin siya. Yan. Kumbaga ito, itong gilid na ito sa atong gilid, kailangan nakalapat siya rito para maging isa sila. Hindi pwedeng may space na katulad ng ganyan, hindi sila mag-iisa. So dapat magkadikit sila para ma-secure natin na magdidikit yung puno. Tapos secure natin sila ng grafting tape. Yan. Tapos pwede nyo pong takloban siya ng plastic, yung clear plastic na nasisinagan pa rin siya ng araw. Para lang hindi mabulok yung pagkakadugtong niya. Yun po yung purpose ng plastic. Pero ang ginawa na natin, hindi na natin siya tatakloban ng plastic. Sinicure ko na nilagyan ko ng grafting tape yung ibabaw para hindi siya mapasok ng tubig. Yan po. Sinicure ko na siya. Yung purpose po para nung binawasan natin itong dahon, para hindi naman siya totally ma-stress. Kaya punutulan natin ang dahon. So para ang maging focus niya ay magdikit silang dalawa. Yan na yung mga ka-journey. Yung tatlong paraan paano ma-convert ang isang lalaking papaya sa
babaeng papaya. So ngayong araw is September 25, 2024. Hintay lang tayo ng 21 days. Tingnan natin kung talagang pwede o alin dito sa tatlong ginawa natin na pwede natin i-apply para maging babae yung lalaki nating papaya. So syempre medyo frustrating, nakakalungkot pagka nagtanim ka tapos lahat lalaki. So frustrating siya, tapos waste of time, waste of money, waste of energy. So ito yung isang way ito yung mga ways para hindi naman masayang yung pinaghirapan natin. Yung kahit tipong makakuha tayo ng lalaki, mapapakinabangan pa rin natin by converting it into female papaya. So watch na lang natin, tignan natin kung talaga mako-convert siya. Then kung ma-convert, kung ano yung ways na mako-convert siya into female, then yun yung i-apply natin for the rest of sa papaya natin na lalaki. So hanggang dito na lang, then paabang na lang. Bigyan ko po kayo ng update after 21 days sa ating ginawa para sa ating papaya. So have a nice day. Thank you for watching. God bless.